Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. That Night Kabanata 37. Shaznia's POV. Alas 4 ng hapon nang magising si Shaina. Pinakain ko muna siya ng merienda bago kami bumaba. Hindi na ako nagpalit pa ng damit dahil suot-suot ko naman ang swimsuit ko kanina, I just covered it with my dress. Binihisan ko muna si Shaina bago kami nagdesisyong bumaba. Nang makarating kami sa beach ay agad kong hinanap kung nasaan sila. Unang napansin ng mata ko ang isang lalaking nakatayo habang nakapamulsang nakaharap sa dagat. Naka-sunglasses ito at plain white shirt. Medyo magulo rin ang buhok nito dulot ng malakas na ihip ng hangin. Seryoso siyang nakatanaw sa dagat at hindi man lang binigyang pansin ang mga babaeng halatang nagpapapansin sa kanya. Ayoko mang lapitan siya ngunit wala akong choice dahil napansin ko rin na nakalatag sa may paanan niya ang tela kung saan nakalapag ang mga gamit ng mga kasama namin. Napansin ko kasi na nandoon ang bag ni Chloe at sandals niya. Napansin ko rin na mas madaming tao na ang naliligo ngayon kaysa kaninang tanghali. Lumapit na kami ni Shaina sa kinaroroonan ni Lunox. Nang mag-iisang metro na lang ang layo ko sa kanya'y napalingon siya sa akin. Hello po, sir. Hindi po kayo maliligo? Nakangiting tanong sa kanya ni Shaina habang papalapit kami sa... He smiled. Hindi, sayang naman po. Marunong po ba kayong mag-swim? Natawa si Lunox. Oo naman. Ikaw, marunong ka ba? Tila nag-iisip pa ng maisasagot si Shaina. Medyo po. Tinuruan po kasi ako ni Tito Tatay kaninang umaga. Nilapag ko na ang bitbit kong bag sa telang nakalatag sa buhangin. Hinanap ko pa sina Chloe sa dagat. Nakita kong may kumaway sa akin galing doon. Siya. Tara na. Sigaw ni Chloe. Oo nga, siya. Let's have fun. Huwag kang gamaya sa boss mo na masyadong KJ. Sigaw naman ni Bruno. Ngitian ko lang sila at muling inabala ang sarili sa paghahanap ng sukli sa loob ng dala kong bag. Naisipan ko kasing talian na lang ang buhok ko dahil masyado akong nababother sa tuwing nililipad ito ng hangin. Mas lumakas kasi ang hangin ngayon. Si Shaina naman ay hinayaan kong makipagkwentuhan kay Lunox. Nakita ko pang umahan si Ryle mula sa dagat saka lumapit sa pwesto namin. Basang-basa ang kanyang katawan, and for Pete's sake, he's half naked. Kaya lalo kong naririnig ang impit na pagtili ng mga babae sa paligid namin. Well, that's Ryle Marquez. Pinasadahan pa niya ng daliri ang kanyang basa na buhok. Nang makalapit siya sa akin ay agad itong umupo sa tabi ko. My God, Ryle. Huwag mo nga akong lapitan. Nababasa ako. Bulalas ko sa kanya. Maliligo ka rin naman, natatawang sabi niya. Tumayo ako para layuan siya. Sinukli ko ang buhok ko para sana talian ito ngunit masyado akong nahihirapan dahil nagiging magulo lang ito. Pati si Chloe at Brielle ay napansin kong umahan na rin sa dagat saka lumapit sa amin. Oh, ano? Tatayo na lang ba kayo rito? Hindi na kayo babalik sa dagat. Nakapamiwang na sabi ni Chloe sa amin. Tita, gusto ko na pong maligo, nakangusong sabi ni Chloe sa kanya. Halika na rito, pamangks. Ang bagal-bagal kasi nitong mama mo. Sige na, ina. Sumama ka na sa tita Chloe mo. Seize the moment because at 6 p.m., ahon na tayong lahat, wika ko sa kanila. Pare-parehas silang napatingin sa akin. Ako naman ay nagtataka sa naging reaksyon nila. Nako, right. Hindi mo pa ba nasabihan si siya tungkol sa ideyang mag-overnight tayo ngayon? Nakataas ang kilay na tanong ni Chloe kay Ryle. Nagkamot naman ng batok si Ryle tsaka hilaw ang ngiting tumingin sa akin. Kasi pumayag ako na mag-overnight tayo, without my consent. Kita kong nalungkot si Shaina sa sinabi ko. Pati sina Chloe ay halatang nadismaya sa sinabi ko. Pumayag ka na, siya. Minsan lang naman, singit ni Brielle. Sus. Ang sabihin mo, nasisiyahan kang makasama ang mga Brasco brothers. Bulalas sa kanya ni Chloe. Kumunat naman ang noo ko. Sinong Brasco brothers?
Humalkak si Chloe nang sumimangot bigla si Brian. Iyong magpipinsang Bruno, Raiko at Lucas. Natatawang sabi ni Chloe. Pinandilatan ko naman siya ng mata dahil baka nakakalimutan niyang kasama namin si Lunox ngayon. Mabilis siyang napatingin kay Lunox. Sorry, Mr. Monteverde. Nag-peace sign pa ito. Pero na nga. Ryle, buhatin mo na iyang si Shaznia nang mabasa na. Utos ni Chloe kay Ryle. Tumalikod na sa amin sina Chloe kasama si Shaina. Ngunit muling humarap si Shaina sa direksyon namin. Sir, hindi po talaga kayo maliligo. Hindi po kayo sasama sa amin. Tanong ni Shaina kay Lunox dahilan para matigilan kaming apat. Lunox smiled at Shaina. Hindi na, little girl. Panunuurin ko na lang kayo. Nagulat ako nang bigla akong buhatin ni Ryle. Masyadong mabilis ang pangyayari dahil hindi ko man lang naramdaman na nakalapit na siya sa akin. Binuhat niya ako na para bang bagong kasal kami. Rinag kong naghiyawan sina Bruno na hanggang ngayon ay nasa dagat pa rin. Tumakbo na papuntang dagat sina Chloe kasama si Shaina habang si Ryle ay buhat-buhat pa rin ako habang papunta kaming dagat. Ryle, let go of me. Umiglas ako ngunit masyado siyang malakas para doon. Pinagtitinginan na nga kami ng ibang tao na nandito. Dalhin mo na iyan dito, Ryle. Natatawang sigaw ni Bruno. Mama. Sigaw ko nang ma-realize kung nasa dagat na kami. Tawa sila ng tawa sa ginawa ni Ryle. Ako naman ay asar na asar. Ni hindi ko pa nga natanggal ang dress ko. Hayop tong si Ryle. Wala na akong nagawa dahil nabasa na ako. Nasa dagat na ako. Sorry, siya. We're playing kasi. Since natalo si Ryle, isa sa mga dare namin sa kanya ay ang buhatin kanya papunta rito without your consent, paliwanag naman ni Raiko. I glared at them. Look, I'm still wearing my dress. Single ko kay Ryle na ngayon ay tawa pa rin ng tawa. Ang cute mo kapag naiinis. He winked at me. Hinampas ko ang tubig sa kanya. Ako naman ang ngumisi ngayon. Ganyanan pala, ha? Nagbabanta niyang sabi kaya lahat kami lumayo na sa kanya at nagbabasaan na kami ng tubig. Si Shaina naman ay nakaupo sa balikat ni Brian. Wow, look who's coming. Nakangising sabi ni Bruno dahilan para bamaling ang atensyon namin sa tinitingnan niya. Napaawang ang bibig ko nang makita si Lunox na half-naked at naglalakad papunta sa dagat. Pati ang ibang malapit sa pwesto namin ay napatingin din sa tinitingnan namin. Fuck. He's so damn hot and sexy. Pakiramdam ko'y nag-slow-mo ang paligid at tanging si Lunox lang ang nakikita ng mga mata ko. Napatingin talaga akon sa biyak ng muscles niya. Ang laki ng biceps at triceps niya. Bawat paghinga at paglakad niya ay parang mas nalikiwanagan ang bawat detalye ng muscles niya. Kitang-kita ko rin ang 8 pack abs niya. Napalunok ako nang nasa tubig na siya ng dagat. Ngayon ko lang na-realize hindi lang siya gwapo. He's so damn attractive and sexy at the same time. Pinasadahan niya pa ng daliri ang kanyang buhok na nababasa na ngayon dahil talsik ng tubig ng dagat sa katawan niya. Girl, baka naman gusto mong isarado ang bibig mo, natatawang bulong sa akin ni Chloe. Pinilig ko ang ulo ko't umiwas ng tingin sa kanya. In fairness naman sa katawan ni Lunox. Swerte ni Celestine, no? Hindi ko alam kung seryoso ba si Chloe nang sabihin niya iyon o talagang inaasar niya lang ako. Umirap ako. Swerte nga siya dahil boyfriend niya si Lunox, pero sa akin naman siya nagkaroon ng anak. Do. That Night Kabanata 38. Shaznia's POV. Shoota, girl. Ang kisig ng katawan, kinikilig na bulong ni Brian sa akin. Pati ang ibang malapit sa amin ay nakatuon ng atensyon sa pwesto namin. Malamang sa malamang ay si Lunox ang tinitingnan nila. Himala, natatawang sabi ni Bruno nang tuluyan nang makalapit si Lunox sa amin. What brings you here? Nagkibit balikat siya. I just want to have fun. Fun nga ba talaga? Nakangising tanong sa kanya ni Raiko. Tinapunan lang siya ng malamig na tingin ni Lunox. Tumisi lamang sa kanya si Raiko. Wala kaming ibang ginawa kundi ang magtawanan, kwentuhan at minsan ay naghahabulan.
Si Bruno, Raiko, at Rai lang talagang maingay sa amin. Minsan nga'y nakikisali sa kanila si Chloe sa mga asaran nila. Si Lucas ang napapansin kong timid sa pagsasalita, at napapansin ko rin na madalas niyang titigan ng palihim si Chloe. Aba, ha! Ibang klase rin itong si Chloe. Si Lunox naman ay tahimik lang na pinagmamasdan kami. Nakikisabay naman siya minsan pero nandoon pa rin ang seryousong aura niya. Madalas din siyang inaasar ni na Bruno at Raiko. Si Shaina naman ay tuwang-tuwa sa tuwing nag-aasaran ang dalawa. Nagtagal kami ng halos 1 oras doon. Biglang may lumapit na isang babaeng dorainer sa pwesto namin dahilan para pare-parehas kaming natahimik. Yes, miss. Do you need something from us? Tanong ni Bruno. Hi, handsome. My friend Dave, he's over there. May tinuro siyang lalaking foreigner hindi kalayuan sa pwesto namin. He actually wanted to have a picture with your friend, Anya. Whose friend? Tanong ni Bruno. Her. Turo ng babae sa akin na ikinagulat ko. He likes her and he doesn't have the guts to approach her. Is it okay with you guys? No. Lahat kami napatingin kay Lunox nang mariin niyang sabihin iyon. Are you her boyfriend? I'm sorry. I didn't mean to disrupt the relationship, ani ng babae. He's not my boyfriend. Depensa ko. Napataas naman ang kilay ng babae. Really? That's great. Tinawag ng babae ang kaibigan niya at naghiwayan naman silang magkakaibigan nang lumapit na ang lalaki sa pwesto namin. Napansin kong umalis si Lunox at umahan na sa dagat. Anong nangyari doon? Nagtatakang tanong ni Ryle. Nagkibit balikat naman si Bruno habang nakangisi. Nilapitan naman ako ni Chloe. Abat may selos na nagaganap. Palihim pa itong tumawa. Dumating na ang lalaking sinasabi noong babae at nagpakilala ito sa akin. Dayo pala sila rito at sa susunod na linggo ay babalik na rin sila sa Amerika. Inaya niya pa nga akong lumabas pero hindi na ako pumayag at sinabing may trabaho ako. Nakipagpicture naman ako sa kanya dahil iyon naman talaga ang ipinunta nila sa amin. Pagkatapos nun ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Ibang klase pala itong si Shaina. Lapitan ng foreigner. Humalaklak pa si Raiko. Buti at pumayag ka lang, Ryle. Natawa lang si Ryle sa naging tanong ni Bruno sa kanya. Kung ako boyfriend niyan ay baka hindi ako pumayag. Siyempre magseselos ako. Kaso magkaibigan lang naman kami. Ngayon ko lang din naalala na hindi pala talaga nila alam na mag-ex kami ni Ryle. Ang alam nila'y kababata ko si Ryle. Pero may ba tayo? Nabanggit mo kanina siya na wala na ang papa ni Shaina. Bakit? Anong ikinamatay niya? Tanong naman ni Bruno. Wow. Hot seat bigla, Lahat ng atensyon nila'y napunta sa akin. Ayos lang ba kung hindi na lang muna natin pag-usapan? Ngitian ko sila. Oh, I'm sorry. I thought you were comfortable with it. Ngitian ko si Bruno. Chismoso ninyo kasi. Kalalaking tao. Biglang sabi ni Lucas. Their eyes widened when Lucas spoke out of nowhere. Pre, akala ko pipi ka na. Congrats at nakakapagsalita ka pa pala. Pumalakpak pa silang dalawa ni Bruno at Raiko. Kami naman ay tumawa na lang sa kalokohan ng dalawang ito. Is he really that timid to talk? Kuryosong tanong ni Chloe. Nakita kong ngumisi ang dalawa including me. Si Ryle naman ay nakangiti lang habang pinagmamasdan kami. Ramdam ko rin ang pagsiko ni Bryle sa akin. Kanina pa kasi kami nagbubulungan tungkol sa nakaw na tingin ni Lucas kanina pa kay Chloe. Tumikim si Bruno. Hindi naman. Ganito lang talaga siya kapag nahihiya, natatawag sabi ni Bruno. Nakita kong sinaman siya ng tingin ni Lucas. Kumunat naman ang noo ni Chloe. Nahihiya. Bakit? Kasi may nagugustuhan kasi siyang babae. Ayan, nagpapaka-good boy. Singit naman ni Raiko. Napangiti si Chloe. That's cute. Kita kong namula si Lucas kaya lalong ngumisi sina Bruno at Raiko. Pati si Ryle ay natatawa na rin. Feeling ko alam niya na rin kung ano na nga ba ang nangyayari. While Chloe still clueless. I ship them. Mukhang may mag-aaya ng inuman mamaya sa sobrang saya, Natatawang sabi ni Bruno. Inuman. Hala.
Gusto ko yan. Na-excite na sabi ni Chloe kaya muling sinulyapan ni na Bruno at Raiko si Lucas na nakakunot ang noo ngayon. You're drinking alcoholic beverages. She pouted. Yes. May mali ba? Nakangiti lang kaming lahat habang pinapanood sila. Nagkibit balikat naman si Lucas. Okay, then. Let's drink later. Biglang nalungkot si Chloe. Hindi pa pala pumapayag si Sha na mag-overnight kami, Ngayon ang atensyon nila ay napunta sa akin. Para silang mga batang naghihintay ng sagot para payagan sila. Oo na. Pumapayag na ako. Naghiyawan naman sila sa sagot ko. Teka, si Mr. Monteverde ba imbitado? Biglang tanong ni Ryle. Oo naman, sagot ni Bruno. Papayag kaya yun? Tanong naman ni Raiko. Nagkatinginan naman sina Bruno, Raiko at Lucas sa isa't isa. Para silang nag-uusap sa pamamagitan ng mga titig nila. Pagkatapos ay sa akin sila tumingin. Kapag si Sha ang mag-iimbita, sigurado akong papayag yon, nakangising sabi ni Bruno sa kakinindatan pa ako. Lahat sila'y kinantsaw ako kay Lunox. Parang mga baliw to. Behave nga kayo, natatawang sabi ko. Mahihirapan yata si Sha na makumbinsi yun. Halos mamatay sa selos kanina, Nagtawanan naman sila sa sinabi ni Raiko. Ako na may inirapan na lang sila. Nang mag-alas 5:30 na ng hapon ay sabay-sabay na kaming umahan. Tumawag ng staff si Bruno at nagpadala ng snacks sa amin. Umupo muna kami sa buhangin. Ako na may nagtali muna ng buhok. After 5 minutes, dumating na ang pagkaing in order ni Bruno sa staff. Puros chips ito, pretzels, granola bars at fruit juices. Habang kumakain kami ay biglang may tumawag kila Bruno. Hindi ko pa man nakita kung sino ito'y kilala ko na ang taong nagmamay-ari ng boses nito. Hey, guys. Lahat sila'y lumingon sa pinanggagalingan ng boses maliban na lang sakin. Oh, Celestine. You're here. Did Lunox invited you? Halos mabilaw kon ako sa tanong ni Raiko. Tak, bakit parang iba ang dating sakin nun? Why are you guys looking at me like that? Aren't you happy to see me? Ngayon lang ako lumingon sa kanya. Nang makita niya ako'y nawala ang ngiti niya at lalong kumunot ang noo niya. Kasama niya pala si Lunox. As usual, she's wearing her red long beach dress, at ang hat niyang akala mo'y nagmamay-ari 100 hektarya ng lupain. What does this bitch doing here? Bamaling siya kay Lunox. Honey, did you invited her? Yes, I did. My parents also did, sagot ni Lunox sa kanya. Binawi niya ang kamay niyang nakaangklas sa braso ni Lunox. I don't wanna see her. Hindi ako natutuwa na makita siya. Pagmamaktol niya. Then close your eyes. In fact, no one invited you to go here, Celestine, malamig na sabi ni Lunox sa kanya na ikinatigil niya. Rinig ko naman ang bangis-nisan ng mga kasama ko. Siniko pa ako ni Chloe. Ang harsh nun, Pero deserve niya naman. Mahinang humalkak pa ito. That night Kabanata 39. Shaznia's POV. Pumuso si Celestine sa kanya sa kamuling inagklas ang kanyang kamay sa braso ni Lunox. Han, naman. Aren't you happy to see me here? Rinig ko ang pagbubulungan ni na Bruno at Laiko sa harapan ko. Minsan ay palihim pa silang tumatawa. Umiwas na ako ng tingin kina Lunox at Celestine at binaling na lang ang atensyon sa anak kong kumakain ng chips ngayon. Who's that kid? Rinig kong tanong ni Celestine sa likod ko. Lumingon ako sa kanya. Anak ko, Madam Celestine. She sarcastically laughed at me at bahagya pang napatakip ng bibig. Nanliit ang mata ko sa kanya. I know what she's up to. May anak ka na pala. Lalo niya pang idinikit ang kanyang katawan kay Lunox na ngayon ay nakakunot na ang noo. Hindi ko sinagot si Celestine dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Nanggagalaiti ako sa nakangisi niyang mukha. Ang sarap ingod-ngod ang mukha niya sa buhangin, Pinasadahan niya naman ng tingin ng anak kong inosente paring kumakain ng chips ngayon. Sa totoo lang ay hindi ko gusto ang titig niyang iyon. Where is his father? Muling tanong niya. Without due respect, pumunta ho ba kayo rito para alamin ang personal kong buhay?
Nagpipigil ang galit na tanong ko sa kanya. Ang kaninang nakangising mukha niya ay napalitan ng pagkaseryoso. Tinaasan niya pa ako ng kilay. Malay ko ba na baka walang ama iyan kaya ka nagpapapansin sa boss mo? Hindi na ako nakatiis at tumayo na ako para harapin siya. Napansin kong naalarma rin ang mga kasama ko sa ginawa ko. Celestine, watch your mouth or else I'm gonna send you home, malamig na sabi ni Lunox sa kanya. Napaawang ang kanyang bibig. Hon, I'm just stating facts. Baka kasi nakakalimutan niya nang may anak siya sa tuwing kasama kanya. Saka siya bumaling sakin at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Look at yourself. Look at yourself, ipinagdiinan ko pa sa kanya ang salitang yourself saka ako naman ang pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Napansin ko rin ang pagkunot ng kanyang noo. Sinasagad mo pasensya ko, eh. Honestly, the color of your dress suits you. Ngitian ko siya. Of course. That's my personality color. Power. Ako naman ngayon ang tumawa ng sarkastiko sa kanya at bahagya pa akong umiling. Kita ko naman ang pagtataka sa kanyang mukha base sa ipinakitang reaksyon nito. I agree with you. That color really fits your personality. I paused. Mukha kang alagad ni Satanas. Kaya parang ramdam ko ang init ng paligid. Nandito ka pala. I smirked. Susugurin niya na sana ako nang pigilan siya ni Lunox. Kita ko ang galit sa mga mata ni Lunox. Nakatiim rin ang bagang nito. Lumingon sa kanya si Celestine para bawiin ang kanyang braso ngunit hindi nagpatinag si Lunox. Enough, Celestine. Bakas ang galit sa boses ng pananalita ni Lunox dahilan para matigilan si Celestine. Sinaman niya ako ng tingin. Hindi pa tayo tapos, pabulong na sabi niya sakin. Palagi akong handa. Ngitian ko siya't kinindatan para lalo siyang maiinis sakin na sa tingin ko'y epektibo naman dahil kita kong lalo itong namula sa galit at para bang may nai-imagine akong maglumalabas na usok sa kanyang ilong. Tumalikod na siya sakin sa kapadabog na binawi ang kanyang braso kay Lunox. Pinagmasdan pa namin siyang hirap na hirap sa paglalakad dahil sa suot niyang dress. Miski si Lunox ay nakatingin sa kanya't hindi man lang siya hinabol. Nagtataka lang ako kasi girlfriend niya iyon, hindi ba? Bakit parang ang harsh niya kay Celestine? Bakit hindi ko man lang siya makitaan ng kaunting amor para kay Celestine? Is there something that I need to find out? Bahala na nga lang. Buhay na nila iyon. Tinopak na naman ang girlfriend mo, dude. Pang-aasar pa ni Bruno kay Lunox. Alam na ba ni Tito na nandito siya? Tanong naman ni Raiko. I don't know. Napunta sa akin ang atensyon niya. Are you alright? Biglang tanong niya na ikinabigla ko. Rinig ko naman ang pagsipol ni Bruno at Raiko nang itanong sa akin ni Lunox iyon. Si Chloe naman ay rinig kong mahinang tumikim sa tabi ko. Dahan-dahan naman akong tumanggo kay Lunox. Ayos lang naman po, Mr. Monteverde. Ha? Ba't ako biglang nautal? Nanatiling seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha habang nakatingin sa akin. Hindi ko mawari kung ano nga ba ang tumatakbo sa kanyang isipan sa mga oras ito. I couldn't even read his mind. Ni hindi ko nga siya matingnan ng diretso sa mata. Tumanggo lamang siya saka tumalikod na sa amin. Kumunat ang noo ko. What was that? Nilinggan ko sina Bruno at Raiko na ngayon ay natawa lang sa naging reaksyon ko. At nang tuluyan ng makalayo sa pwesto namin si Lunox ay nagtawanan pa ang mga ito. Bumalik na ako sa pagkakaupo ko. Muling tumikim si Chloe. Aba, concern ng ating lover boy, ah. Natatawang sabi ni Chloe. Hinampas ko naman siya sa braso. Lower your voice, Chloe. Baka marinig ka ni Lunox. Pero siya, I really didn't expect you will talk to Celestine like that, ani Bruno. Humalaklak naman si Raiko. That was epic. Finally, nakahanap rin siya ng katapat niya, singit naman ni Lucas sa usapan. Is she really like that? Sino ba yun? Why does she looks like a kontrabida? Kuryosong tanong ni Brielle. Muntik ko pang makalimutan na wala palang alam si Brielle tungkol sa existence ni Celestine. Well, girlfriend siya ni Lunox.
They're together for about 2 years, sagot naman ni Lucas. Brian nodded as if he's internalizing what Lucas have told him. You guys know about Lunox being in a relationship with that bitch. Pero bakit parang inaasar ninyo pa si siya sa boss niya? Tama naman si Brian. Kahit ako'y nagtataka rin. Finally, someone spilled it. Because he doesn't love her. Nagulat kamit napatingin kay Ryle nang banggitin niya iyon out of nowhere. Simula pa kanina ay siya ang nag-aasikaso kay Shaina. Kanina pa rin siya tahimik. Bruno snapped his fingers. Exactly. Lalo akong naguluhan. Pati si Chloe na kanina ay maingay ngayon ay natahimik din at kagaya ko'y napapaisip din siya sa posibleng sagot sa mga katanungan na nasa isipan namin. Teka, if he doesn't love him, then bakit hindi siya nakipag-break dun? Nagkatinginan naman sina Bruno at Raiko sa kasabay na muling tumingin sa amin at nagkibit ng balikat. Si Lucas naman ay umiwas na lang din ng tingin. Alam kong may alam sila, pero naiintindihan ko rin kung ayaw nilang sabihin iyon sa amin. Kung sa bagay, it's their privacy and that's a bit confidential. Malapit nang mag-alas 6 at unti-unti na kaming nakakaramdam ng gutom. Sabay-sabay na rin kaming bumalik sa hotel para makapagpalit ng damit. Kanina ko lang din nalaman na inimbitahan pala kami ni na Sir Clyde na sabayan sila sa pag-dinner. Nandito pa kaya si Celestine? Pagkatapos naming magbihis ay sabay-sabay na kaming bumaba. Gaganapin kasi ang dinner sa tabi ng dagat. It's a special dinner, and I am excited what does it look like o kung paano ba ang presentation ang ginawa nila. This will be fun and exciting as well. Nang makarating na kami sa may tabi ng dagat, ay unang napansin ko ang long table na nakadisplay dito. Nandoon na rin ang mga upuan at iba't ibang kubyertos na nakahanda sa lamesa. Ang ganda rin ng centerpiece nila. Sa paligid din namin ay mga mumunting mga ilaw. Napakaklase ng dating niya. May music pa nga, eh. But the music is acoustic. Saktong-sakto talaga para sa isang dinner celebration beside the shore. Ang sarap mag-emote. Charot. Kahit sina Chloe rin ay manghang-mangha sa kung paano nila pinaghandaan ang dinner na ito. Tanging sina Sir Clyde at Miss Lizel lamang ang nakaupo sa mahabang lamesa. Hinanap ko pa ang presensya ni na Bruno ngunit hindi ko iyon makita, kahit anino man lang nila. Nasaan na kaya ang mga yon? Lumapit na kami sa kanila. Natuwa naman sila nang muli kaming makita. Bumati kami sa isa't isa. Napansin ko na madalas nilang kausapin si Shaina. Napapangiti nga ako dahil sa tingin ko'y masyado na silang komportable sa isa't isa. Kahit na nakikinig ako sa usapan nila, ang kabilang atensyon ko naman ay hinahanap ang presensya nila Bruno, Raiko at Lucas, and of course pati si Lunox. Kinapa ko ang bulsa ko para sana kunin ang cellphone ko ngunit nagtaka ito nang hindi ko ito maramdaman. Shit. I probably left it at the room. Nagpaalam na muna ako sa kanila na babalik ako ng hotel. Gusto akong samahan ni Ryle pero kinumbinsi ko sa kanya na ayos lang ako't hindi niya na ako kailangang samahan. Ilang metro rin kasi ang layo ng hotel sa kung nasaan kami ngayon. Nakahinga naman ako ng maluwag nang ligtas akong nakarating sa hotel. Dumiretso na ako sa elevator at pinindot ang upper button saka naghintay na bumukas ang elevator. Palingga-lingga pa ako sa paligid at umaasang mahanap ko na ang hinanap ko ngunit bigo pa rin akong makita sila. Bumukas na ang elevator at tumambad sa akin si Lunox na kasalukuyang may kausap sa kanyang cellphone. Nang makita niya ako'y agad niyang binaba ang tawag. Ni hindi ko may galaw ang mga paa ko. Tila ba'y na-estatwa ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung papasok na ba ako sa elevator gayong nasa loob pa rin siya't hindi lumalabas. Aakyat ka? Tanong niya. Opo, tipid kong sagot. Sumilip muna siya sa kanyang orasan saka muling tumingin sa akin. Halika na. Sasamahan kita. Shit. Bakit parang lalo siyang gumagwapo kapag dirdiretso ang pagsasalita niya ng Tagalog? I know you'll disagree, and I don't care if you do. Pumasok ka na dahil tumatakbo ang oras. Humugot muna ako ng malalim na hininga saka walang ibang ginawa kundi ang pumasok na ng elevator. Shit. Wala bang ibang guest na makikisabay sa amin?
Paarado na sana ang elevator nang biglang may lalaking guest na humabol kaya muli itong bumukas. Pagewang-gewang pa ang lakad nito at halatang lasing. I froze when Lunox held my hand and gently pushed me closer to him. Napalunok pa ako nang halos masabsob ako sa kanyang dibdib. Ngayon ko lang din na-realize na sobrang bango niya pala. I mean, mabango naman siya talaga, pero parang ngayon lang na-absorb ng ilong ko yung amoy niya. Feeling ko nga gam-aikit ito sa damit ko. Stay beside me, seryosong sabi niya na hindi pa rin binibitawan ang kanyang kamay na nakahawak sa kamay ko. Shoota. My internal organs are screaming.